Katamtamang lagay na panahon sa halos buong bansa, iiral ngayong araw. Pero silangan pa rin ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Eastern Mindanao ay makakaranas pa rin ng mas maulap na himpapawirin, epekto pa rin ng ating stilis. At El Nino, bukod sa mas humina na ito, inaasahan ang neutrality changes between April to June 2024. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, March 4, 2024. Ang oras nating Voice from Umaga ay alas 10:16 na ng umaga. Magiging katamtaman po at overcast at gloomy pa rin ang iiral sa atin sa iba't ibang panig ng Metro Manila at sa ibang bahagi pa rin ng bansa ngayong araw. Bagamat umiiral ang ating stilis, kaya kung titingnan natin sa ating Doppler radar mula sa data feed ni Pag-asa at makikita natin sa at least yung active region ng Doppler microwave imagery ay medyo mas maulap ngayon ang silang bahagi ng Aurora region hanggang sa bandang Kasiguran Aurora. At yung bahagi ng ilang parte ng Visayas medyo hindi nag-aabot yung microwave range ng Doppler radar, so hindi natin alam pa kung magiging mas maulan din kung babasihan natin yung microwave imagery mula sa Doppler radar. Hopefully, ma-improve na sana ito ng ating ahensya para mas maganda po ang ating forecasting at analysis sa mga areas na uulanin sa bansa. Importante kasi po yan dahil ang Pilipinas naman ay mas inuulan po bawat klima po. So, mas importanteng nalalaman natin yung mga portions ng bansa natin na mas inuulan. Kung titingnan natin dito, halos medyo nakakaya ng konti dahil kung ikukumpara natin sa ibang bansa, 24/7 kitang-kita lagi yung daloy ng water vapor at mga pag-ulan o yung rainwater sa himpapawid at kitang-kita sa kanilang mga Doppler radar microwave imagery. Samantalang sa Pilipinas, limitado lamang na nakikita natin. So, nagbabase lamang tayo sa actual satellite imagery pero hindi 100% nalalaman natin yung actual na water vapor, di gaya ng nagagawa ng mga Doppler radars o CW band radars kasi mas kitang-kita po yung level ng dami ng precipitation. Kaya nga po ang purpose ng CW Doppler radars na yan para mas accurate nating nakikita talaga yung dami ng tubig ulan sa mga kaulapan. Samantala, sa lowest temperature na itala ng aking weather station dito sa amin sa Caloocan, kaninang 6:47 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.9 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng pinakamataas na malisangan na 33.1 degrees Celsius, pero kahapon ito ng bandang 3:03 PM. Ibig sabihin lamang nito ay halos stationary lamang na nasa 40.3 degrees Celsius ang aming init pandama since kahapon na bahagyang mataas pa rin. Pero kung itatabi natin sa official data ng heat index ni Pag-asa, ay nangunguna ang Cotabato. Diyan sa Maguindanao pa rin na may pinakamataas na heat index at 42 degrees Celsius din na halos stationary din, kagaya din nung isang araw na parehong nasa 42 degrees Celsius. Pero ngayong kahapon lang, bukod tanging Cotabato City lamang ang may pinakamataas na mas bumaba naman sa Calapan Oriental Mindoro na hindi gaya nung isang araw na pareho silang nasa 42 degrees Celsius ang init pandama. Ibig sabihin lamang, sa may babandang Mindanao, makakaranas pa rin kayo ng mas matinding alinsangan at mataas na heat index, so huwag po masyadong magbibilad mga folks. Samantala, sa ating PH extremes in past 24 hours, nangunguna ang Cotabato, syempre, na nasa 35.5 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. At pagdating naman sa Baguio City ay stationary din halos sa kanila na pinaka-lowest temperature of 15 degrees Celsius. Sa inulan naman, sa may bandang Birac at Anduanes pa rin, pero halos light to moderate lamang ang inulan sa kanila na nasa total of 13 millimeters ang kanilang total rainfall. So far, hindi pa naman kami nakakaranas pa ng pag-ulan dito sa amin sa Caloocan.
So, diretso agad tayo sa ibang status, kaya ng space weather status. Nasa kasalukuyan ay nasa active ang ating geomagnetic field na nasa index of 4.0. Nai-report ko na to since kagabi na yung real-time na event ng geomagnetic field natin. At kung titingnan natin ngayon sa ating mga charts na real-time monitoring natin sa PIMO weather page sa ating WX space section o space weather sections natin, ay makikita natin ang grabe na geomagnetic storm na nagsimula yan kahapon po ng mga bandang alas 9 po, alas 8 actually nagsimula yan kahapon. Actually kagabi, rather, mga alas 8 po kagabi nagsimula yung pag-iral ng geomagnetic storm. Ayan po, mga bandang alas 8. Mga alas 7, alas 8 din tumaas na siya ng bandang alas 9 na po. At nag-maximum peak po ito kagabi, mga bandang alas 11 o 11:15 PM na po ito, nag-maximize sa 152 nanotesla na napakataas ito. Ano ba yung pinakamataas na yan? Yun yung earthward, which is yun yung direktang tumatama sa earth. Yung H parallel na tinatawag, yun naman yung direct parallel ng North Polar and South Polar natin. Siyempre, ang earth kasi po ay parang isang malaking o higanteng magnets po. Siyempre, ang magnet may North and South Pole yan, di ba? So, yun po ang ibig sabihin nyo. Yung H parallel ay nasusukat yung equality ng magnetic field, yung parang magnetic field ng ating magnetosphere. So, syempre, kapag naipaliwanag ko na rin po yan, kapag tinatamaan ng solar radiation or geomagnetic field, yung ating magnetosphere, nadidistort yan eh. Para lang naman kasi siyang parang water balloons. Yung para siyang water balloons na kapag natatamaan ng anumang hangin sa labas, di ba nadidistort siya. Yung level ng distort niya, yun po nasusukat gamit ang H parallel. Yung earthward naman, yun naman yung nasusukat ng lakas ng pagtama sa kanya ng geomagnetic field na nakadirekta sa Earth kung saan nakaposisyon ang haring araw. Siyempre, galing naman kasi yan yung geomagnetic field, galing yan sa ating haring araw. So, yung level na yan, nasusukat din yan by nanotesla. So, dalawang klase po yan. Ito pong dalawang klase, yung positioning ng H parallel at earthward by HE o yung tinatawag nating H parallel. Ito yung equality ng dalawang magnetic poles ng Earth at ng ating magnetosphere. Dito nalalaman. So, mas mataas yung isang side, yung ion niyan sa satellite ng GOES 16 satellite. Naisukat niya na mas mataas, na pumitik nga po sa 81.33 nanotesla. So, ibig sabihin, medyo mas distort po yung bandang north niya, bandang north part. Yung south part niya, bahagya lamang. Yung intro lamang niya, bahagyang mas nag-distort yung south part. And then after naman yan, yung north part. So na-imagine nyo na kung paano nangyayari na nayuyupi yung ating magnetosphere habang tinatamaan ng geomagnetic storm. So na-imagine nyo na po yun mga folks, di ba? So kung titingnan naman natin sa ating earthward, ito yung earthward. Makikita natin yung intro niya, mas mataas yung bandang parehong North Pole ang mataas. Ayun, yung red is yung North Pole. So makikita natin kung titingnan niyo yung North Pole part, nasa 23.60. South Pole bahagya lamang, pero nasa 146 nanotesla ito. And then sumunod ay pareho din na North Pole din ang mas tumaas din. So, makikita natin na naglalaro sa 150 to 157 nanotesla yung tama nito sa ating magnetosphere. So, nabanggit ko na po, kapag kaganyan, asahan na natin ang Aurora Borealis effect. At medyo ngayon, kalmado na siya ngayong kasalukuyan. Pero kung sisilipin natin yung nangyari kagabi, marirecall po natin yan. Ito yung snapshots niya mula kahapon at kagabi. Pagpasok ng bandang alas 8 ng gabi, unti-unti, lumalakas na po yung geomagnetic field at makikita ninyo po, kung o-obserbahan niyo yung animation, pagpasok ng bandang alas 9 ng gabi, ayun na, lumakas na siya. See? Yan.
Then lumala na siya mga bandang 11 p.m. 11 p.m. Yung North Pole yan o kita mo mas nagdilaw na, nagtumaas na ng 50 to 60 to 90% yung ng aurora borealis effect niya, yung energy decomposition niya. Ayan. So yun po yung mangyayari kapag tumaas ng husto yung earthward natin. Ibig sabihin, lumalakas po yung impact ng geomagnetic field sa ating magnetosphere. So medyo mas nayuyupi siya. Pero maganda yan dahil nga po yung ating magnetosphere, yun po yung nagsisilbing shield ng ating planeta para sa mga ganyang klase ng mga geomagnetic or solar storm. At least na po protektahan ho tayo na magkaroon tayo ng malalang sitwasyon para sa mga ganyang event. Makapangyarihan talaga ng ating Panginoong Diyos na ginawa niya talaga yan para magkaroon tayo ng sariling proteksyon. Imagine niyo na lamang kung wala po tayong magnetosphere at tumama ang ganito kalala na umaabot sa minor G1 geomagnetic storm at umabot nga po ng KP5 index kagabi po ng 11 o'clock PM. Oras natin yan sa Pilipinas. Nagsimula ang minor at 5.33 KP index, mga bandang 8 PM po yan. At nag-maximize nga po siya into 5.67 mga mula kanina kagabi na 11 PM at hanggang madaling araw ng 5.67 KP index. Almost malapit na siyang mag G2 geomagnetic field o geomagnetic storm event. Buti na lang at bumaba uli ito into active kaninang alas 5 ng madaling araw at KP4 index na lamang po. So yun po ang nangyari. At so far, wala namang naging epekto ito sa ating solar radiation. Tahimik naman ang ating solar X-ray flux at proton flux. At hindi nagkaroon ng malaking significance sa ating solar wind speed at sa ating geomagnetic, yung ating solar radiation. So, nagbuga lamang ng katamtamang CME event ang haring araw. At nagdulot lang ito ng malaking effect ng geomagnetic field sa ating magnetosphere. Sa magtatanong ano ba ang silbi niyang geomagnetic field niyan kumpara sa solar radiation? Well, halos kapareho lang din yan ng solar radiation. Ang kaibahan lamang nito, bumababa po yung signal band ng mga telecommunications natin sa Earth. Kapag nagkakaroon ng malakas ang aurora borealis, akala nyo napakaganda siyang tingnan sa hipapawid ng mga taga North Pole. Pero nagsisignify po yan ng mas pangit na resulta. At humihina po yung ating tinatawag na solar high frequency condition. Ito po, makikita sa aking webpage. Ayan. So, bumaba po yung calculated condition niya. Yung signal band, yung mga frequency po ng nare-receive ng mga radios natin, ng mga telecommunication, humihina po kasi nagbabounce po pabalik sa Earth. Siyempre, yung mga antena natin, di ba, pagka may communication tayo, nagsesend yan sa satellite palabas. Ngayon, pag nagkaroon ng aurora borealis effect, lumala po yung geomagnetic field natin sa ating magnetosphere, kumukover yan pansamantala. Ang nangyayari, pag may binabato tayong signal, papunta sa satellite at ibabato natin sa ibang bansa, humihina ho yun. So, naglilimit po yung mga signal band. Kaya may makikita tayong mga signal band dyan, 12 to 10 meters o between 17 to 15 meters. Ayan, at least nag-fair po siya. So, medyo nabawasan. Pero between 80 meters to 40 meters, mas poor na ho o napakahina na po ng signal. Yun po ang epekto niya para mas naintindihan niyo po. Kasi walang nag-i-explain kasi nito Ano bang use nito? Hindi lang naman basta tayo naglalagay niya na hindi natin napapag-aralan. At lalo na yung mga official na mga physicists, alam po nila yan. At makikita natin ay nagiging masama o bumababa po yung ating high frequency conditions. Tapos yung very high frequency ay at least very poor. Poor lang naman siya, hindi naman siya very poor. So makikita ninyo, poor po siya. Humihina po ang ating mga signals kapag kami mga geomagnetic field effect. Yan po ang kaibahan niya sa solar radiation. Ang solar radiation pa naman kasi yan yung parang mas instant sumisira yan ng mga telecommunication devices natin, pwedeng makasira ng mga electrical grid, etc. Ito naman, pinapahina lang nito yung mga frequency na nanggagaling sa Earth. At pag binabato natin pataas, nagbabounce pa o nagre-reflect po siya kasi nga po kumukover doon sa ating
labas ng Earth, which is yung ating magnetosphere o mga bandang stratosphere, humihina po yung frequency between dyan. Depende yan sa height. Ayan o, nakalagay naman dyan yung height band. So, between 80 to 40 meters nga po, na sa umaga, napakahina. Sa gabi, fair lang. So, tsamba-tsamba lang po. Yun po ang ibig sabihin yan. Para sa mga gustong maintindihan, ano ba ang significance niyan? At ano ang magiging context? Yun po yung pinakamadaling paliwanag dyan, mga folks. So, balik agad tayo sa ating weather conditions. Sa ating outside humidity ay nasa 70% po ito at tumataas ito ng 2% since last hour. Nanatiling mataas pa rin ang ating barometric pressure at 1,014 hectopascals. Steady ito since last hour. Sa high tide and low tide status naman, so far ay nasa bandang low tide levels pa po ito at mga bandang 4 hours pa mahigit, ito ay magma-maximum high tide. So, mababa pa lang siya. Ito ba ay aabot ng 1 meter? Well, kung titingnan natin, almost maglalaro pa rin sa halos 1 meter o 0.9 meters lamang ang pinaka-maximum high tide niya mamayang bandang 3:14 PM po magaganap. So, abang-abang na lamang mga folks. Sa ngayon, medyo mababa pa. So, medyo layo-layo po muna kayo dyan sa pangpang ng Manila Bay. Medyo layo-layo po muna kayo, mga bandang Bataan siguro. Doon, medyo mas malalim na siguro. Kasi mababa pa eh. Oh. Mga halos wala. Halos zero o almost zero pa talaga yung level. At nagsisimula pa lang itong mag-rising. So, layo-layo po muna sa mga harvesters natin ng mga tahong at yung mga malilit nating mangingisda na gustong mang-harvest na malapit sa pangpang ng Manila Bay. So, diretso agad tayo sa ating air quality so far. Nasa moderate po ito at 69 ang index or 20.80 micrograms per cubic meter in particulate matter. 2.5, magmas po tayo dahil nasa moderate po ang ating air concentration. Paliwanag ko na po ito kahapon, posibleng dahil sa thermal inversion na naman ang nangyayari dahil hindi agad baka disperse yung ating air pollution dito sa city, sa low level natin dahil medyo humaharang po yung mataas na high pressure ng init na temperatura sa himpapawid na pumapagitan sa malamig na hangin dito sa bandang low surface. So, hindi agad nakakaalpas yung pollution kaya mataas po, nasa moderate po ang ating air concentration sa kasalukuyan. So, yun po yun mga folks at magmasa lamang tayo sa mga sensitibong mga baga. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:10 AM at inasan lulubog uli ito mamayang 6:04 PM. At ang ating moonrise na nasa 45% last quarter illuminated na lamang ito. Sisikat ito bukas na ng madaling araw at 1:25 AM at lulubog naman ito kinabukasan na ng 11:47 AM na po ng umaga o halos magtatanghali. Ito lulubog, so maganda siyang makikita at kasalukuyan nga po, moonset pa lamang ito na nasa elevation of 14 degree elevation. So kung medyo matatanaw niyo yung liwanag ng last quarter ng buwan, ay magandang magkaroon ng sightseeing at photo picture para sa magandang senaryo o scenery ng paglubog ng moon habang daytime tayo. So magandang pagkakataon yan sa mga astrophotographers natin. Samantala sa ating local weather outlook, para ngayong Lunes at Martes, magiging partly cloudy ang ating maghapon. Fair weather po, halos maghapon natin maging bukas po yan ng Martes. However, walang na-indicate dito sa aking weather station monitoring na chance na pag-ulan, pero hindi natin i-rule out mga forecasted isolated rain showers sa iba't ibang panig ng bansa, especially sa east portions ng Northern Luzon, Southern Luzon, Eastern Visayas at bandang Mindanao area. I-discuss natin yan maya-mayang konti. At sa ating highest and lowest temperature expected, maglalaro po sa 33 to 36 degrees Celsius. So, ibig sabihin, unti-unti nang nararamdaman po ang tag-init natin. Ayan, yung forecast, pumipitik na nga po ng 36 degrees Celsius. And lowest temperature expected naman natin ay maglalaro sa 24 to 25 degrees Celsius. Samantala, sa status muna tayo ng El Nino at makikita natin sa latest update mula sa aking PIMO weather page, makikita po na nasa alert condition na lamang po mula sa extreme El Nino condition ang ating ENSO.
El Nino monitoring. At makikita natin mas bumaba na po ito mula last January. Ito yung January, nasa 1.82 degrees Celsius yan since last January 2024. At last month ay nasa 1.56 degrees Celsius na lamang ang pinaka-SST nitong sea surface temperature dyan sa may bandang dagat Pasipiko natin hanggang dyan sa may bandang Eastern Pacific extension. At dahil tuloy-tuloy na po ang pagbaba niyan, inaasahan natin yung transitioning nga into neutrality by April to June 2024. Tapos ko na rin yan sa aking Facebook page. Nasa 79% po ito. Ano ba yung 79% na yan? Since last year, na ipaliwanag na natin yan, o since yung last January, ay naipaliwanag ko na nga po, by April, May to June, ay inaasahang halos 80%. Ito na nga po yun. So, sinabi na nga rito, 79% chance. Yan. So, ibig sabihin, almost 80% chance by April, May, June po, mag-tsansa na papasok ang neutrality. At tuloy-tuloy pong papasok ang La Nina by mga bandang May to August. Yan. Maglalaro po yung pagpasok ng La Nina at nasa 55% daw po ang tsansa nito. So, babalik dito sa synopsis, by June to August 2024 daw po magaganap ang transitioning ng La Nina. So, mukhang nga pong mapapaaga. Gaya ng aking unang report, mukhang mas mapapaaga po ang transition into La Nina season bago matapos ang taong 2024. Dahil mukhang napaaga po siya. At kung titingnan natin sa week-centered natin, mula sa NOAA, syempre, data feed ng NOAA, courtesy ng NOAA, makikita natin ay mukhang napakabilis po yung descending niya. Ayan, biglang humina siya. Buong taon from August, January last year and then hanggang bandang February, humina na kagad yung El Nino dito sa may bandang Eastern Pacific at Middle Pacific. Mukhang napakabilis ng paghina niya at kung sisilipin natin yung equatorial temperature niya, mabilis din ang paghina. Ayan, makikita ninyo yung changes ng neutrality at yung pagpalit ng malamig na temperatura sa karagatan ay mukhang mabilis yung pagre-develop. Ayan, mukhang mabilis siyang nagre-develop. Hindi natin inaasahan na mas bumilis yung pagpapalit nila ng temperatura sa may bandang Eastern Pacific. So mukhang bibilis po ang pag-usbong ng La Nina nitong bandang mid-year na nga po. Imbis na mga bandang last quarter pa sana tayo ng taon na posibleng magkaka-La Nina, mukhang mid-year po mapapaaga ang redevelop ng La Nina. Base yan sa ating ginagamit na SST anomaly monitoring courtesy of NOAA. At ganun din sa ating mixed layer depth. At kung sisilipin natin yung huling record niya, ay makikita natin yung polarized blended sea surface temperature since yung huling January 22 ay mukhang mabilis din ang pagpapalit, yung pag-neutral na o pagpapalit ng temperatura sa karagatan. So, kung titingnan natin dito, yung oceanic heat content, halos ganun din. Mabilis din ang pagpapalit nito. Ayan, Ito yung sa isotherm 26 degrees, yung depth na in per meter, ay mukhang mabilis din na nagpapalit ang temperatura. Napaaga siya ng bahagya. So, napaaga din ang posibleng transition nga into La Nina phenomenon. So, yun po ang mangyayari niyan at base na rin sa forecast ay pinapakita ng iba't ibang mga scenery ng NCEP ng NOAA o NWS. So, makikita natin po na napaaga siya. So, yung makikita mo sa graph, nag-slope siya. Supposed to be, yung slope niya, ganyan. Yan. Ganyan sana yan. Ganyan. Ang nangyari, mas napaaga po. So, biglang nag-steep yung slope niya. Dahil napaaga nga po yung posibleng transitioning ng La Nina, napaaga din po yung months ng possible changes ng La Nina between April to July nga po ang magaganap. Na imbis na sana ay bandang July o August hanggang next year ng susunod pang taon sana. So medyo napaaga po mga folks. So yun po ang impormasyon natin sa latest La Nina, El Nino rather, phenomenon. So magpapatuloy pa rin ang epekto ng drought sa Pilipinas habang nagde-descend pa lamang ang epekto ng El Nino mga folks. Diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery ay mula din sa aking bagong uploaded na
patch mula sa Space Science and Engineering Center ng CIMMS ay makikita natin ay o ng SSEC ay makikita natin yung Himawari 12 sa 2-day satellite loop lamang ito. So hindi siya halos real time, pero at least yung gap niya na real time ng satellite imagery makikita natin halos fair weather pa rin ang aasahan natin sa bansa nitong maghapon mga folks. So halos walang gaanong kaulapan. Hanggang sa ito ay numipis na lamang yung mga kaulapan dito na trough clusters na inireport natin kahapon at noong isang araw. At makikita natin mga maninipis na lamang na kaulapan ang nakikita natin dito sa bansa. At kahit silipin natin yung rainbow infrared map, ito yung mas high quality, high depth, hindi siya high quality, high depth lamang. Mababa lamang ang quality nito pero yung high depth kitang-kita rito. Hindi gaya rito sa taas, medyo moderate and low depth lamang yung ating rainbow graph. Pero at least mas high quality naman siya. Low depth lamang siya mga folks. So makikita natin ang umiiral pa rin na easterlies dito sa silangang bahagi ng bansa. Magdudulot pa rin ng maalisangang panahon. Pero fair weather po ang ating inaasahan na maghapon sa bansa, especially dito sa babahaging kanluran ng Luzon, lalo na dito sa epektado ng drought o dry spell, dyan hanggang sa Pangasinan, Ilocos Norte, Zambales pa rin. At magkakaroon lamang ng mga pag-ulap o partly tumusil cloudy nitong maghapon. So dynamic po ang mangyayari yan mga folks. Sa silangan naman ng Luzon hanggang Southern Luzon ay makakaranas pa rin po ng mga ilang katamtamang kaulapan, mga partly tumusil cloudy lalo na sa hapon. Kaya asahan din ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at naka-forecast lamang ang mga inaasahang pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. Wala naman tayong nakikitaan na tsansa ng heavy rain showers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Typically, mga ilang light o moderate showers lamang magiging kalat-kalat ito, lalo na sa northeastern Luzon. Pababa na yan ng Southern Luzon, kabilang na ang bahagi ng Bicol Region. Siyempre, mula dyan sa may bandang Central Luzon, pababa ng Bulacan at Metro Manila, magiging katamtaman din, partly overcast po at gloomy po ang iira sa atin Kabilang na ang Calabarzon, ilang bahagi ng Bicol Region at the rest ng Southern Luzon, lalo na sa bahagi ng Mimaropa na mas makakaranas ng tuyo at mas maalinsangang panahon. Kung sisilipin natin sa Himawari Satellite Imagery, halos sa klaro rin o maninipis lamang na kaulapan ang iiral sa halos buong bansa. So wala tayong magiging masyadong komento lamang. Typically lang magiging mas maulap ang ating panahon ngayong maghapon, especially sa mga taga-Southern Luzon nga po, Visayas at portions ng Mindanao. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, lalo na sa silangang bahagi ng Bicol Region at Eastern Samara, typically mga ilang light to moderate lamang. Mas madalas mo magiging light rain showers lamang mula dyan sa bahagi ng Romblon, Masbate, pababa na yan ng Northern Samar, Eastern Samar, kabilang na ang west portions ng Visayas, Central at dyan sa may bandang Leyte. Mangunguna pa rin ang mas maaliwalas, maaraw at medyo humid po na panahon natin. Despite na magkakaroon ng mga ilang partly tumusil cloudy ang iiral natin maghapon. Dahil kung sisilipin natin yung hindi water vapor, kundi yung bigat, yung density ng kaulapan ay manipis lamang ito mga folks. Mayroon lamang mga ilan-ilan sa may bandang Eastern Visayas nga po. Dahil nga po sa patuloy na umiiral na easterlies, kaya medyo nagkakaroon ng bahagyang dense yung kaulapan dyan. So expected din mga ilang light rain showers ang medyo priority na iiral pababa na yan ng Eastern Mindanao. Pero the rest ng Zamboanga Peninsula, Barm, Sorsogon at Davao Region ay magiging mas maaliwalas po, malinsangan, mga ilang partly lamang na cloudy ang iiral. Pagdating lamang ng mga hapon, may naka-forecast po na mga possible localized thunderstorms, especially dyan sa may bandang Butuan, Agusan del Sur, at ilang areas ng Surigao del Norte at Surigao del Sur area. So, madalas dyan sa parte ng Caraga, ang makakaranas ng mga ilang light rain showers ang dadalas. Pero dyan sa bahagi nga po ng Southern Mindanao, nabanggit ko na nga po kanina, maging sa Davao de Oro at Compostela Valley, magiging maaliwalas din po at asahan din ang mga isolated rain showers pagsapit po ng mga bandang hapon po yan, gabi or ng madaling araw. So generally, ang buong bansa, halos sa fair weather po tayo ngayon, magiging overcast lamang ang dadalas at gloomy ang ating maghapon, lalo na sa silangang bahagi po ng bansa. Yung range na yan, ang mas madalas magiging overcast and gloomy
Although sa bahagi ng Metro Manila o NCR nga po makakaranas din tayo ng overcast and gloomy, pero mas nangunguna ang parte ng silangan ng bansa dahil sa kanila nakabungad ang unang daloy ng easterlies. Wala po tayo ng umiiral na northeast monsoon na ngayon. Halos nagtatransitionize na talaga at wala na tayong nararamdaman na anumang daloy ng malakasang northeasterlies. Asahan na natin na umiinit unti-unti at umiinit na ang ating temperatura at mas magiging humid na sa mga susunod pang mga araw. So paghandaan yan mga folks. At dahil sa ating monitoring for tropical cyclone development, possible ay wala naman tayong supposed to be na mamataan. Nabagit ko na nga po hanggang this coming next weekend ay wala tayong asahan na anumang pamumuo ng mga anumang active low pressure o anumang invest. Dahil manipis lang din ang ating namamataan na forecast ng 925 hectopascals wind speed mula sa Global Spectral Model. Manipis na lamang ang daloy ng northeasterlies pero mas umiiral ang ating easterlies dito sa may silangan ng bansa kaya mas magiging maaliwalas at maalinsangan po ang magiging temperatura natin kadalasan. So, ibig sabihin lamang ay maglalaro pa rin sa bahagyang mataas ang ating atmospheric pressure dahil mataas ang umiiral na high pressure area pa rin sa may bandang Japan at China. Patuloy pa rin yan. Kahit na descending na ang ating amihan season. At wala rin tayo magiging komento sa ating forecast sa mga computer models dahil wala naman din talaga tayong aasahan na anumang pamumuo ng sama ng panahon. Nabanggit ko na rin po ang typically na near equatorial trough sa may bandang southern Mindanao ang mas madalas na iiral at may mga tendency na may mamumuo ng mga intertropical convergence zones dyan sa mga susunod na araw. Typically sa may bandang Indonesian Peninsula. So yung ibang surface trough o mga equatorial trough maglalapit sa may bandang southern Mindanao na magdudulot po ng mga ilang moderate and some heavy rain showers hanggang sa mga susunod pang mga araw. So abangan na lamang yan mga folks. And the rest ng bansa, wala po tayo talagang aasahan na pamumuo mag-isa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung sisilipin natin maging ng mga convergences na mga posibleng mamumuo sa silangan sa labas ng ating PAR ay halos wala po tayong namamataan. Ayan yung ating 925 MB convergence, wala po. So halos significant lamang na easterlies ang mas mararamdaman natin nitong buong linggo mga folks. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, March 4, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, March 4, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga detalye na gusto niyo malaman na hindi natin i-report ngayong umaga. Makikita na lamang lahat ng detalye dito sa ating menu tab sa navigation panel. So makikita niyo yung gusto niyo malaman na hindi pa natin nabibigkas. At sa mga data feeds, lalo na in real time mula sa akin, weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.